Sa bawat paglipas ng oras, ang malamig na simoy ng hangin sa Disyembre ay lalo pang nagdadala ng kakaibang kilig sa puso ko. Ako si Alex, isang simpleng lalaking nagmamahal. Hindi ko inakala na ang Pasko ngayong taon ang magiging pinakaaabangan ko. Kasama ko si Mia, ang babaeng sa kabila ng lahat ay nagpatibok sa puso ko nang walang pasubali. Sa kanyang mga mata, natutunan kong mangarap. Mangarap ng isang buhay na puno ng ligaya. Nasa sala kami ni Mia habang abala siya sa pag-aayos ng Christmas tree. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwing isinasabit ang mga palamuti. Maganda ba, Alex? Tanong niya habang inaayos ang bituin sa tuktok ng puno. Tumango ako at ngumiti. Mas maganda pa sa kahit anong nakikita ko, sagot ko, sabay kuha ng pulang kahon sa bulsa ko. Hindi pa niya alam, pero sa kahon na ito nakatago ang singsing na magbabago sa aming kapalaran. Matagal ko nang pinagplanuhan ang proposal na ito. Ang bawat detalye ay sinigurado kong magiging perpekto. Nais kong gawing espesyal ang Pasko para sa kanya, ang araw kung saan sasabihin ko sa kanya ang aking nais na makasama siya habang buhay. Ngunit may mga bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang mga salita. Habang nakatingin sa kanya, isang pakiramdam ng takot ang biglang bumalot sa akin. Paano kung hindi niya tanggapin? Paano kung ang lahat ng ito ay mauwi sa wala? Sa kabila ng lahat ng mga plano ko, hindi ko maalis sa isipan ko ang mga katanungang ito. Samantalang abala si Mia sa pag-aayos ng mga regalo sa ilalim ng Christmas tree, pumasok ang kapatid ko, si Leo, sa bahay. May dala siyang balita na nakapagpabago ng lahat. Alex, may dapat kang malaman, sabi niya habang nag-aalala ang muka. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ngunit ang mga susunod na salitang binitiwan niya ay tila mga punyal na tumarak sa puso ko. Ang lihim na hindi ko inaasahan ay nagbabadya sa aming pag-ibig. May nangyari kay Papa, sabi ni Leo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga salitang iyon ay tila nagpatigil sa oras. Ano ang nangyari? Paano ito makakaapekto sa aming Pasko? Isa-isang pumasok sa isipan ko ang mga alaala ng aming pamilya. Hindi ko alam kung paano haharapin ang balitang iyon. Sa kabila ng mga ngiti ni Mia, hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko. May lihim na bumabalot sa amin. Isang lihim na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa likod ng mga masayang plano, naroon ang takot na baka ang lahat ng ito ay mawala. Habang nagpatuloy ang gabi, unti-unti kong napagtanto na hindi ko pwedeng itago ang balita kay Mia. Ngunit paano ko sasabihin ito sa kanya? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nangyari? Ang Pasko na dapat ay puno ng saya ay tila nagiging isang araw na puno ng mga tanong at kaba. Sa gitna ng aming mga plano, isang tawag ang dumating mula kay Mama. Hindi ko inaasahan ang susunod na kaganapan. Sa bawat salita ng aking ina, isang mas malaking lihim ang lumutang. Ang lihim na ito ay nagbabanta na sirain ang aming pinapangarap na Pasko at marahil ang aming buong kinabukasan. Sa pagdapo ng mga pangyayari, hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na kabanata ng aming kwento. Ang proposal na dapat ay puno ng saya ay tila nagiging isang misteryo na hindi ko kayang lutasin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang mawala si Mia. Ang Pasko ay nagsimula sa isang plano, ngunit kailan may walang kasiguraduhan sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos ng aming mahaba at nakakapagod na araw sa opisina, nagpasya kaming magkita ni Ana sa aming paboritong kapehan sa tabi ng parke. Naisip ko na ito na ang tamang pagkakataon para sa aking plano, kaya't sinikap kong itago ang kaba habang papalapit ako sa mesa kung saan siya nakaupo. Nakangiti siyang bumati sa akin at ang saya sa kanyang mga mata ay tila nagpakawala ng lahat ng pagod na nararamdaman ko. Kamusta ang araw mo? Tanong niya habang inaabot sa akin ang isang tasa ng mainit na kape. Medyo nakaka-stress pero ayos lang, sagot ko.
Ikaw? Mukhang masaya ka? Oo, kanina pa kita hinihintay. May magandang balita akong gusto kong ibahagi sa'yo. Sabi niya na may kinang sa kanyang mga mata. Napatigil ako. Nagulat sa kanyang sinabi, napaisip ako kung ano ang magandang balita na iyon. Marahil may kinalaman ito sa kanyang trabaho. Baka na-promote siya o may natanggap na magandang proyekto. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, tinuloy niya ang kanyang paliwanag. Naalala mo ba yung project na pinagkaabalahan ko nitong mga nakaraang buwan? Yung tungkol sa community outreach natin. Tumango ako, sinubukang alalahanin ang lahat ng kwento niya tungkol dito. Oo, yung sa mga bata sa shelter, di ba? Yes, finally natapos na namin yung proposal at na-approve na rin ng management. Magkakaroon kami ng malaking event sa Pasko at gusto kitang imbitahan bilang isa sa mga special guests. Masaya niyang sabi. Natuwa ako para sa kanya. Alam kong pinaghirapan niya ang proyektong iyon at alam kong mahalaga sa kanya ang makatulong sa iba. Ngunit kasabay ng kanyang balita ay ang pag-aalala na baka hindi ko maisakatuparan ang aking plano ng proposal sa araw ng Pasko. Bigla akong naguluhan, ngunit pilit kong itinatago ang mga alalahanin ko sa likod ng isang ngiti. Wow, Ana, ang galing mo. Sobrang proud ako sa'yo, tugon ko. Siyempre, pupunta ako. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na makita kang mag-shine. Nakangiti niyang kinuha ang aking kamay at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang alalahanin tungkol sa aking proposal ay hindi mawala-wala. Habang umuusad ang gabi, panay ang kwento ni Ana tungkol sa kanyang mga plano para sa event. Nakikinig ako, ngunit ang isang bahagi ng isip ko'y abala sa pag-iisip ng iba pang paraan upang maisakatuparan ang aking plano. Nag-uumapaw ang aking puso sa pagmamahal para sa kanya. At alam kong sa araw ng Pasko, gusto kong kasing kislap ng mga ilaw sa paligid ang ngiti niya habang hinihiling ko ang kanyang kamay. Sa mga sumunod na araw, abala kami pareho sa kanya-kanyang trabaho. Abala si Ana sa pag-aayos ng event, habang ako naman ay tahimik na nagplano ng aking sorpresa. Sinikap kong gawing perpekto ang lahat. Inayos ko ang singsing, kinuntak ang isang kaibigan na tutulong sa akin at nagplano ng isang romantikong setup sa mismong araw ng Pasko. Dumating ang bisperas ng Pasko at abala kami sa paghahanda para sa event ni Ana. Nakita ko kung gaano siya kasaya habang tinutulungan ang mga bata at nag-aasikaso ng mga bisita. Isa akong tagamasid sa kanyang mundo na puno ng init at pagmamahal. Habang papalapit na ang gabi, sininyasan ko ang aking kaibigan na simulan na ang plano. Sinigurado kong nasa tamang lugar si Ana noong oras na iyon. Ngunit bago ko pa man makuha ang kanyang atensyon, biglang may nangyari na hindi ko inaasahan. Isang tawag mula sa kanyang telepono ang nagpatigil sa lahat. Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha habang sinasagot niya ito. Naging seryoso siya at tila may mabigat na balita siyang natanggap. Nang ibaba niya ang telepono, lumapit siya sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Anong nangyari, Ana? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May nangyari sa pamilya ko. Kailangan kong umuwi agad. Sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Niyakap ko siya ng mahigpit, nararamdaman ang sakit na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng aking plano, alam kong mas mahalaga ang kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng isipan ko, nagtataka ako kung paano ko maipagpapatuloy ang aking proposal sa gitna ng lahat ng ito. Sa gitna ng saya ng Pasko, isang hindi inaasahang balita ang nag-iwan sa akin ng hindi mapakaling damdamin. Hindi ko alam kung bakit parang mas malamig ang simoy ng hangin ngayong Pasko. Bawat hakbang ko papunta sa plaza ay may halong kaba at pananabik na parang ang puso ko'y may sariling ritmo na hindi ko kayang sabayan. Kasama ko si Ella
Ang babaeng mahal ko ng higit sa lahat at alam kong ito na ang gabing matagal kong pinagplanuhan. Pero habang mas lumalapit kami sa lugar, may kung anong bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Ito na pala yung sinasabi mong Christmas lights display, sabi ni Ella habang nakatingala sa mga ilaw na iba't ibang kulay kumikislap sa bawat sulok ng plaza. Ang mga puno ay balot ng mga LED lights. Ang hangin ay puno ng amoy ng mainit na tsokolate at cinnamon. At may maririnig kang masasayang kantahan mula sa choir na nasa gitna ng entablado. Perpekto ang lahat gaya ng plano. Oo, maganda, di ba? Sagot ko habang iniaabot ang kamay niya. Ramdam ko ang lamig ng palad niya kahit naka-gloves siya. Pero alam mo, mas maganda pa rin na yung kasama ko ngayon. Ngumiti siya, ngunit halata kong may kung anong bumabagabag sa kanya. Ang corny mo talaga minsan, Dave, sabi niya habang iniling ang ulo, pero alam kong sinubukan niyang itago ang pamumula ng pisngi niya. Matagal na kaming magkasintahan, ngunit hindi pa rin siya sanay sa ganitong mga banat ko. Habang naglalakad kami, lihim kong sinilip ang bulsa ng coat ko. Nandoon ang maliit na kahon, ang singsing na ilang buwan kong pinag-ipunan. Sabi nila, ang proposal daw ay dapat espesyal. At ano pa bang mas espesyal kaysa sa Pasko? Ngunit sa kabila ng lahat ng plano ko, parang may kulang, parang may mali. Dave, para kang tulala, biglang sabi ni Ella, kaya napatingin ako sa kanya. Okay ka lang ba? Ha? Oo naman, mabilis kong sagot. Medyo pagod lang siguro. Ayaw mo bang magpahinga muna? May upuan doon malapit sa fountain. Alok niya habang tinuro ang isang bakanting bench na napapalibutan ng mga makukulay na parol. Naglakad kami papunta roon at habang nauupo si Ella, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na. Ito na ang tamang oras. Kinuha ko ang kamay niya at tumingin siya sa akin ng may halong pagtataka. Ella, panimula ko. Alam kong hindi ako perpektong tao. Marami akong pagkukulang, marami akong maling nagawa. Pero ikaw yung naging dahilan kung bakit gusto kong maging mas mabuting tao araw-araw. Dave, ano ba to? Parang ang seryoso mo naman, natatawang sabi niya. Pero nakita kong nanlaki ang mga mata niya nang dahan-dahan akong lumuhod sa harap niya. May mga taong nagsimulang bumaling sa direksyon namin, ngunit hindi ko na iyon inintindi. Ang tanging nakikita ko lang ay si Ella, ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Ella, sabi ko, habang inilabas ang kahon at binuksan ito. Will you, Dave? Sandali, biglang putol niya sa akin. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko inaasahan ang reaksyon niyang iyon. Nakita kong nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang akin. Pwede ba kitang makausap ng masisinan bago mo ituloy yan? Hindi ko alam kung paano ako dapat mag-react pero tumango ako kahit pakiramdam ko'y parang may kung anong bumagsak sa loob ko. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod at umupo muli sa tabi niya. Tahimik kami ng ilang segundo hanggang sa siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. Dave, mahal kita, panimula niya at ramdam ko ang panginginig sa boses niya. Pero may kailangan akong aminin sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pilit ang nangiti sa mukha ko. Matagal ko nang gustong sabihin to, pero hindi ko alam kung paano. Ayokong masira kung anong meron tayo, pero alam kong hindi ko na kayang itago. Sabi niya, habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata niya. Dave, may iba na akong nararamdaman para sa ibang tao. Parang biglang nanlamig ang mundo ko. Yung mga kantahan, yung mga kumikislap na ilaw, parang lahat sila biglang nawala. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Para bang may malaking tinik na bumara sa lalamunan ko. Iba? Ulit ko, halos bulong na lang. Pilit kong iniintindi ang mga salitang sinabi niya pero parang hindi iyon nagre-register sa utak ko. Tumango siya at tumulo ang unang luha sa pisngi niya. Ayokong lokohin ka, Dave.
Ayokong ituloy, to nang alam kong hindi na buo ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, pero hindi na katulad ng dati. Gusto kong magsalita, gusto kong magtanong, pero para akong napako sa kinauupuan ko. Ang dami kong gustong sabihin pero lahat ng iyon ay naiipit sa lalamunan ko, hindi makalabas. Biglang tumayo si Ella at nakita kong parang gusto niyang hawakan ang kamay ko, pero pinigilan niya ang sarili niya. Patawarin mo ako, sabi niya bago siya mabilis na tumakbo palayo. Naiwan akong nakaupo sa bench, hawak ang kahon na may singsing na ngayon ay tila wala ng saysay. Tumingala ako sa langit. Ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap para bang wala silang pakialam sa nangyari. Ngunit ang Paskong ito, na dapat sana'y magiging pinakamasaya sa buhay ko, ay bigla na lang naging gabing hindi ko malilimutan. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa sakit. At habang nakaupo ako roon, tinatanong ko ang sarili ko, at damdam ba, paano mo nga ba ibabalik ang sarili mo kapag ang taong minahal mo ng buo ay iniwan ka sa gitna ng liwanag ng Pasko? Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, habang ang mga parol ay kumikislap sa kabila ng bintana, naramdaman ko ang kabog ng aking dibdib. Ngayong Pasko, ang pinaka-espesyal na araw na pinlano ko para sa amin ay nagkaanyo na sa wakas. Sa loob ng ilang buwan, palihim kong hinabi ang bawat detalye ng proposal para kay Mia, ang aking minamahal. Naglakad kami sa makipot na kalsada ng aming paboritong bayan kung saan ang mga ilaw ng Pasko ay tila nagkukwento ng mga pangarap at pag-asa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lalim ng aming pinagsamahan. Nakakatawang isipin na ang simpleng pagkakaibigan na nagsimula sa isang coffee shop ay hahantong sa ganitong kalalim na pagmamahalan. Ang ganda ng mga parol, wika ni Mia, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkamangha. Tumango ako, bagaman ang aking isipan ay nakatuon sa kung paano ko siya sasorpresahin. Sa kanyang kabila, hawak ko ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing, isang simbolo ng aking hindi matatawarang pagmamahal at pangako. Naisip mo na ba kung ano ang wish mo ngayong Pasko? Tanong ko, nagbabaka sakali na mabaling ang usapan sa nais kong mangyari. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay tila mga tala na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Oo, pero baka hindi ko sabihin sa'yo. Baka hindi matupad. Biro niya, sabay tawa na tila musika sa aking pandinig. Dumating kami sa plaza kung saan nakatayo ang napakalaking Christmas tree, puno ng dekorasyong kumikinang sa dilim ng gabi. Sa ilalim nito may maliit na entablado na dinisenyo para sa mga pagtatanghal. Ang mga tao ay nagkakumpulan sa paligid. Ang ilan ay sumasayaw, ang iba ay nag-uusap ng masaya. Halika, may ipapakita ako sa iyo, sabi ko habang hinila ko siya patungo sa entablado. Unti-unti niyang sinundan ang aking hakbang kahit medyo naguguluhan sa aking mga galaw. Sa sandaling nasa gitna kami ng entablado, huminto ang lahat ng musika. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-focus sa amin at ang palakpak ng mga tao ay tila naging himig ng aking pag-asa. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng sandali. Alam kong ito na ang tamang oras. Mia, sabi ko, habang binubuksan ang kahon ng singsing. Mula sa unang araw na nakilala kita, alam kong ikaw na ang para sa akin. Hindi ko naisip na darating ang araw na ito, pero nandito na tayo. Nais kong, sa harap ng lahat ng ito, na malaman mo na ikaw ang nais kong makasama habang buhay. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang pagkabigla at saya. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nagbago ang lahat. Mula sa gilid ng entablado, isang boses ang umalingaw-ngaw. Teka, Mia, huwag kang magmadali. Isang lalaking hindi ko inaasahan ang biglang lumapit, si Daniel, ang dati niyang kasintahan. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon, kung paano niya nalaman ang plano ko. Pero ang kanyang presensya ay tila isang bagyong dumaan sa kalmadong gabi. Mia, kailangan kitang kausapin, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon.
Nagulat si Mia at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na nanonood. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa drama na hindi inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang proposal na pilano ko ng ilang buwan ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang balakid. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong mahal ko si Mia at handa akong harapin ng kahit ano para sa kanya. Mia, mahal kita, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng determinasyon kahit pa ang sitwasyon ay tila hindi pabor sa akin. Alam kong hindi ito ang inaasahan natin, pero gusto ko lang malaman mo na handa akong ipaglaban ka. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tensyon sa kanyang mga mata. Alam kong may mahalagang desisyon siyang kailangang gawin. Isang desisyon na hindi lamang para sa akin, kundi para sa kanya rin. Ang Pasko ay puno ng sorpresa at ang sandaling ito ay isa sa mga pinakamalalim na pag-asang hindi ko inaasahan. Sa ilalim ng mga ilaw ng parol, nakatayo kami sa gitna ng entablado. Ang mga puso namin ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. At doon, sa kabila ng lahat ng hindi inaasahan, nahanap namin ang liwanag na magbibigay daan sa aming kinabukasan. Sa wakas, dumating ang pinakahihintay kong pagkakataon. Ang araw ng Pasko ay tila isang kumukutitap na bituin sa kalendaryo ko. Isang araw na puno ng pag-asa at pagmamahal. Nasa isip ko ang bawat detalye ng aking plano, bawat hakbang na aking binalak upang gawing perpekto ang proposal na ito para kay Ana. Siya ang dahilan ng bawat tibok ng puso ko at alam kong siya na ang nais kong makasama habang buhay. Habang nagbabalot ako ng regalo, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang bawat pag-iisip ng reaksyon ni Ana sa aking sorpresa ay nagdudulot ng kakaibang kilig sa akin. Nakatago sa gitna ng kahon ay isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Isang singsing na pinili ko ng may buong pag-iingat na tila sumasalamin sa bawat damdamin at pangarap na pinagsaluhan namin. Sa kabila ng kasiyahan, may bahagi ng akin na nag-aalala. Paano kung hindi niya magustuhan ang proposal ko? Paano kung hindi ito ang inaasahan niya? Ngunit sa kabila ng mga pagdududa, pinili kong magtiwala sa aming pagmamahalan. Alam kong ang bawat hakbang ay puno ng sinseridad at iyon ang pinakamahalaga. Ilang araw bago magpasko, naging abala kami ni Ana sa mga paghahanda. Ang mga ilaw sa aming tahanan ay kumikislap sa bawat sulok at ang amoy ng bagong lutong cookies ay bumabalot sa buong bahay. Sa likod ng lahat ng ito, patuloy kong iniisip ang pagdating ng tamang oras para sa aking sorpresa. Ang plano ko ay simple, ngunit puno ng damdamin. Isang bagay na alam kong magugustuhan ni Ana. Dumating ang umaga ng Pasko at ang paligid ay puno ng saya at kasiyahan. Nagising kami ng maaga, parehong sabik sa mga sorpresa at regalong aming ibibigay sa isa't isa. Habang umiinom kami ng kape sa harap ng fireplace, hindi ko maiwasang mapansin ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang bawat ngiti ni Ana ay tila isang kumpas na nagsasabing handa na siya sa anumang sorpresa na darating. Halika, simulan na natin ang pagbubukas ng mga regalo. Wika ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Siya'y tumango, puno ng excitement sa kanyang mga mata. Isa-isa naming binuksan ang mga regalo, puno ng tawanan at saya. Hanggang sa natapos na niya ang lahat ng regalo, maliban sa isa, ang maliit na kahon na aking inihanda. Inabot ko ito sa kanya, ramdam ang kabog ng aking puso habang ginagawa iyon. Para sa'yo, sabi ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng aking boses. Kinuha niya ito, nagtataka sa liit ng kahon sa kanyang mga palad. Habang binubuksan niya ang kahon, nagbigay ako ng kaunting distansya, handa sa anumang mangyayari. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mukha nang makita ang singsing. Sa sandaling iyon, alam kong ito na ang tamang oras. Ana, mahal kita, simula ko,
Pilit na tinatakpan ng kaba sa aking boses. Gusto kong makasama ka habang buhay. Will you marry? Biglang nagring ang telepono. Sa gitna ng aking proposal, isang tawag ang nagpatigil sa akin. Napatingin si Ana sa telepono at sa kanyang ekspresyon, alam kong mahalaga ang tawag na ito. Sandali lang, wika niya, tumayo at sinagot ang tawag. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa saya patungo sa seryosong ekspresyon. Nagtataka ako, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. May lungkot sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko inaasahan sa araw na ito. Kailangan kong umalis, sabi niya, halos pabulong. May emergency sa pamilya. Pasensya ka na pero kailangan kitang iwan ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin, hindi ko alam ang gagawin. Ang proposal ko, ang pinaghirapan kong sorpresa, ay biglang naglaho sa isang iglap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bagay lang ang mahalaga, ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ana, ayos lang, tugon ko, pilit na pinipilit ang nangiti sa aking labi. Unahin mo ang pamilya mo, nandito lang ako, naghihintay. Sa kanyang pagalis, naiwan akong nag-iisa, puno ng pag-aalala at pagkalito. Ang singsing ay nasa mesa, nakatingala sa akin na parang alaala ng hindi natapos na pangako. Ngunit sa likod ng pagkaalungkot, alam kong darating ang tamang oras para sa proposal na ito. Ang kwento namin ni Ana ay hindi pa tapos. Maraming mangyayari, maraming pagbabago, ngunit alam kong sa huli, ang pagmamahalan namin ang mananaig. Sa likod ng bawat pagsubok, may pag-asa. Ang proposal na ito, kahit na hindi natuloy ngayon, ay magiging simula ng bagong kabanata namin. Ngunit sa ngayon, kailangan kong maghintay. Isang pag-asang puno ng pagmamahal at tiwala para sa araw na darating. Sa simula, ang lahat ng bagay ay tila perpekto. Si Clara ay nagpadala sa akin ng isang mensahe na puno ng saya at pag-asa. Mahal, excited na ako para sa Pasko. Sabi niya at nararamdaman ko ang init ng kanyang ngiti kahit sa likod ng mga salita sa screen. Alam kong sa darating na araw, sa mismong bisperas ng Pasko, ay gagawin ko na ang matagal ko nang pinaplano, ang proposal na pinangarap ko. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may kung anong bumabagabag sa akin. Sa mga nakaraang araw, naging masabala si Clara kaysa dati. Madalas siyang may mga meeting at hindi magawang makapunta sa mga simpleng date na pinlano namin. Sorry mahal, kailangan ko talagang ayusin ito. Sabi niya palagi habang ako'y nakaupo sa isang tabi, sinusubukang unawain ang kanyang sitwasyon. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng park na pinalamutian ng makukulay na ilaw at malalaking parol, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano nga ba ang nangyayari kay Clara? Bakit parang may tinatago siya sa akin? Tulad ng mga ilaw sa paligid, ang aking damdamin ay kumikislap sa pagitan ng saya at pag-aalinlangan. Nais ko siyang tanungin, ngunit natatakot akong baka masira ang sorpresa ko sa kanya. Nakarating ako sa gitna ng parke kung saan nakatayo ang isang malaking puno ng Pasko. Sa ilalim nito, nandoon ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing na pinili ko para sa kanya. Isang simpleng singsing na may maliit na bato, ngunit puno ng pagmamahal. Sa ilalim ng mga bituin, ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko hahayaang masira ng mga pagdududa ang gabing iyon. Kinakailangan ko lamang maghintay at manalig sa aming pagmamahalan. Ngunit ang kasunod na mga araw ay tila puno ng mga sinyalis na higit pang nagpapalalim sa aking pag-aalinlangan. Isang gabi, habang pauwi na ako mula sa trabaho, nakita ko si Clara sa isang coffee shop. Nakaupo siya sa isang sulok, kausap ang isang lalaking hindi ko kilala. Nag-uusap sila ng seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pumasok ako sa loob ng coffee shop at nagkunwaring hindi ko sila nakita. Umupo ako sa malapit na mesa. Sinusubukang makinig sa kanilang pag-uusap.
Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pero kailangan ko na talagang magdesisyon. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na bumabaon sa puso ko. Ano ang desisyong tinutukoy niya? At bakit niya ito pinag-uusapan sa ibang tao sa halip na sa akin? Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang bugso ng emosyon na hindi ko pa nararanasan. Galit, takot at kalungkutan na pinagsama-sama. Nang umalis si Clara sa coffee shop, hindi ko na siya sinundan. Sa halip, nagpaiwan ako doon, nag-iisip at nag-uusap sa sarili. Ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang kausapin si Clara? O hintayin na lang ang bisperas ng Pasko at umasa na magiging maayos ang lahat? Dumating ang araw ng bisperas ng Pasko. Ang hangin ay puno ng lamig, ngunit may kakaibang init na dulot ng mga ilaw at kasayahan sa paligid. Nakatayo ako sa gitna ng park, naghihintay kay Clara habang hawak ang maliit na kahon ng singsing. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi mapigilan. Isang halo ng excitement at takot. Nang makita ko siyang papalapit, ang aking mga mata ay nagliwanag. Ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Mahal, simula niya, ang kanyang boses ay tila puno ng bigat. May kailangan akong sabihin sa iyo. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ano yon, Clara? Tanong ko, pilit nang ngumingiti kahit na ang damdamin ko'y naguguluhan. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng pag-asa at pag-aalinlangan. Kailangan kong umalis, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na bumabaon sa puso ko. Hindi ko pa alam kung kailan ako babalik. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo sa paligid ko. Ang gabi na aking pinlano ay biglang nag-iba ng direksyon. Sa ilalim ng mga bituin, naiwan akong nakatayo, hawak ang singsing na sana'y simbolo ng aming pagmamahalan. Ngayon ay tanda ng pag-aalinlangan. Sa likod ng mga ilaw ng Pasko, isang tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang mangyayari sa amin ni Clara? Ang lamig ng Disyembre ay tila mas malamig ngayon sa aming lungsod. Ang mga ilaw ng Pasko sa mga kalye ay kumikislap para bang binabati ang bawat taong dumadaan. Ang amoy ng mainit na tsokolate, halo-halong cinnamon at vanilla ay bumabalot sa hangin. Hawak ko ang kamay ni Elise habang dahan-dahan kaming naglalakad sa parke. Ang mga puno ay pinuno ng maliliit na ilaw at ang tunog ng mga caroler sa kabilang kalsada ay bumubuo ng perpektong backdrop para sa gabing ito. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang pisngi ay bahagyang mapula dahil sa lamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paraang tila mas maliwanag pa kaysa sa mga ilaw sa paligid. Elise, ang babaeng pinangarap ko noon, ang babaeng pinangarap ko ngayon, at ang babaeng pinapangarap kong makasama magpakailanman. Napakaganda ng gabi, hindi ba? Tanong niya sa akin, bitbit ang malambing ng ngiti na palaging nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, ramdam ko ang tensyon. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng nasa bulsa ko. Ang maliit na kahon, ang singsing na matagal ko nang itinago, hinihintay ang tamang sandali. May plano ako. Malinaw ang lahat sa isip ko. Ang proposal ay dapat mangyari sa mismong araw ng Pasko, sa harap ng aming pamilya at mga kaibigan. Gusto kong gawing espesyal ang lahat. Ngunit sa gabing ito, habang magkahawak kami ng kamay, nararamdaman kong hindi ko na kayang maghintay ng ilang araw pa. Ang sandali ay tila dumating ng biglaan, tulad ng isang alon na hindi mo inaasahan. Elise, tawag ko sa kanya habang huminto kami sa gitna ng parke. Ang malamig na hangin ay tila tumigil at ang paligid ay unti-unting naging tahimik. Oo, tanong niya, nagtataka sa biglaan kong pagtigil. Tumitig ako sa kanyang mga mata at sa loob-loob ko, nagdebate ako kung ito na ba ang tamang sandali. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon,
Napansin niyang may kakaiba sa akin. May problema ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay punong-puno ng alalahanin. Umiling ako. Wala naman. Gusto ko lang sabihin na, Elise, mahal na mahal kita. Ngumiti siya. Mahal din kita, Ethan. Alam mo yan. Sa mga sandaling iyon, pinipilit kong ipunin ang lakas ng loob. Inabot ko ang bulsa ng aking coat at sa wakas kinuha ko ang maliit na kahon. Hindi ko na kayang maghintay. Tumungo ako sa harap niya, lumuhod sa malamig na lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang kamay ay bahagyang tumakip sa kanyang bibig. Elise! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla siyang napahikbi. Oh my God, Ethan! Bulong niya, tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Ngunit bago ko pa maihayag ang aking mga salita, may narinig kaming tunog. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan niya. Elise! Napalingon kami pareho. Isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng parke. Hawak ang isang malaking buket ng pulang rosas. Hindi ko siya kilala, ngunit tila kilalang kilala siya ni Elise. Ang nangiti sa kanyang mukha ay nawala at ang kanyang mga mata ay tila nagbago. Hindi ko alam kung takot ba iyon, gulat, o isang bagay na hindi ko pa lubos na maintindihan. Tumayo siya mula sa harapan ko at ang kanyang mga mata ay lumipad sa direksyon ng lalaki. James? Tanong ni Elise. Halos bulong. Halos mabitawan ko ang kahon. Sino si James? Bakit tila nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila? Ang lalaki, si James, ay lumapit sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, ngunit may bakas ng pagkalito nang makita niya ako. Elise, kailangan kitang kausapin. Hindi ko na kayang maghintay. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Tumayo ako, hawak pa rin ang kahon sa aking kamay. Pasensya na, pero sino ka? Tanong ko, pilit iniingatan ang boses ko, kahit na ang puso ko ay bumibilis. Hindi niya ako nilingon. Ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Elise na tila nabalot ng kaba. Elise, alam kong nasaktan kita noon, pero handa akong itama ang lahat. Hindi kita kayang mawala ulit. Ang mga salitang iyon ay tila nagbagsak ng bomba sa pagitan namin. Sino si James? Ano ang ibig niyang sabihin sa nasaktan kita noon? Si Elise ay hindi makatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay James at ang katahimikan sa pagitan namin ay tila sumisigaw ng mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Ethan, bulong niya, ngunit hindi niya naituloy. Ang kahon sa kamay ko ay tila naging mabigat. Ang singsing na dapat simbolo ng aming pag-ibig ay biglang nagmukhang isang bagay na hindi ko alam kung may halaga pa. Elise, ano ang nangyayari? Tanong ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at humakbang papalapit kay James. Ang puso ko ay tila bumagsak. Sa gabing ito, ang plano kong proposal ay nagkaroon ng biglaang balakid. Isang balakid na hindi ko inaasahan. At sa pagitan ng lamig ng hangin at liwanag ng Pasko, naramdaman ko ang isang bagay na mas malamig kaysa sa yelo. Ang takot na baka si Elise, ang babaeng mahal ko, ay may kwento na hindi ko pa alam. Sa lumipas na mga linggo, unti-unting nagtutulungan kami ni Leia sa pagbuo ng aming plano para sa Pasko. Ang ideya ng isang proposal na magaganap sa araw na iyon ay isang bagay na hindi lamang nagbibigay sa akin ng saya, kundi ng kaba na rin. Hindi ko alam kung paano ko magagawang perpekto ang lahat, pero alam kong kasama si Leia, magiging espesyal ito sa kahit anong paraan. Pinili namin ang isang maliit na cabin sa gilid ng bundok kung saan ang paligid ay nababalot ng makapal na niyebe. Ang lugar na ito ay puno ng alaala mula sa mga nakaraang taon. Dito kami madalas pumupunta tuwing taglamig para magpalipas ng oras at magpalipas ng lamig. Kaya naman,
naramdaman kong ito ang tamang lokasyon para sa proposal na pinaplano. Habang papalapit ang Pasko, unti-unti kong inihahanda ang mga detalye. Naghanda ako ng mga palamuting puno, mga ilaw, at mga kandilang magbibigay liwanag sa gabi. Lahat ay nasa tamang lugar at ang mga kaibigan namin ay lihim na inanyayahan upang saksi sa espesyal na araw na iyon. Ngunit sa kabila ng excitement, may kung anong bumabagabag sa akin. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Leah sa harap ng fireplace, napansin kong tila may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Leah, may problema ba? Tanong ko, pilit iniintindi ang kanyang damdamin. Nag-iwas siya ng tingin, tila nag-aalinlangan sa kanyang isasagot. Wala, pagod lang siguro ako. Sagot niya, pero alam kong may mas malalim pa roon. Alam ko si Leia, alam ko ang kanyang ngiti, ang kanyang mga kilos, at ang kanyang mga palihim na pag-aalala. Alam mong nandito lang ako, di ba? Sagot ko, hinawakan ng kanyang kamay at hinayaan ang init ng aming pagkakaibigan at pagmamahalan na dumaloy sa pagitan namin. Ngumiti siya, pero alam kong kulang iyon. Oo, alam ko. Salamat, mahal, sagot niya, pero may bakas ng luha sa kanyang mga mata na pilit niyang ikinukubli. Lumipas ang mga araw at unti-unti kong napansin na tila may lihim na dinadala si Leia. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko bang ipagpaliban ang proposal? Dapat ko bang kausapin siya ng masinsinan? Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam ko sa puso ko na kung anuman ang kanyang pinagdaraanan, kailangan niya munang malaman na hindi siya nag-iisa. Sa bisperas ng Pasko, naisipan kong gawing mas espesyal ang gabi. Nagsimula kaming maghanda ng hapunan habang ang niyebe ay unti-unting bumabagsak sa labas ng cabin. Sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman ko ang pag-igting ng aking dibdib. Hindi ko alam kung sa kababa ito o sa excitement dahil sa proposal. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami sa labas. Ang paligid ay tila napakamahimig at payapa. Ang mga ilaw sa labas ay kumikinang sa kadiliman at ang malamig na hangin ay tila nagbibigay ng kakaibang saya sa amin. Habang naglalakad kami, bigla kong naramdaman ang pagbigat ng aking dibdib. Leia, may gusto akong sabihin sa'yo. Simula ko habang pilit na nag-iipon ng lakas ng loob. Anong gusto mong sabihin? Tanong niya, tila nag-iintay ng sagot na matagalan na niyang inaasahan. Humugot ako ng malalim na hininga at inilabas ang singsing na matagal ko nang itinago. Leia, nais kong makasama ka hindi lang sa mga ganitong pagkakataon, kundi sa buong buhay ko. Will you marry me? Nagulat siya, pero ang nanggiti niya ay tila bumalot sa buong paligid. At habang nag-aabang ako ng kanyang sagot, bigla niyang hinawakan ang aking kamay at tinignan ako sa mata. Oo, pero, pero ano? Tanong ko, tila nakaramdam ng kakaibang kaba. May kailangan akong ipagtapat, sagot niya habang unti-unti niyang inilabas ang isang maliit na envelope mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at mula roon ay lumabas ang isang maliit na ultrasound image. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa mga sandaling iyon. Buntis ako, sabi niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Sa kabila ng pagkabigla, naramdaman ko ang saya na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, pero alam ko sa puso ko na ito ang simula ng mas masayang yugto ng aming buhay. At habang yakap-yakap ko si Leia sa ilalim ng mga bituin, naisip ko na ang proposal na ito ay hindi lamang simula ng aming pag-iisang dibdib, kundi simula ng aming bagong pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng saya ay may bumabagabag na tanong. Handa na ba kami para sa responsibilidad na ito? Ang Pasko ay puno ng sorpresa at ang aming kuwento ay nagsisimula pa lamang. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kakaibang sigla habang papalapit ang Pasko. Sa bawat sulok ng syudad, kumikislap ang mga ilaw at masaya ang musika. Ngunit sa kabila ng ingay ng paligid, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba na bumabalot sa akin. Ngayong taon,
Nagpasya akong magplano ng isang espesyal na proposal para kay Mia, ang aking minamahal na kasintahan. Nais ko sanang gawing perpekto ang lahat, ngunit sa likod ng aking isipan, may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Sa loob ng ilang linggo, palihim akong nagplano. Nagsimula ako sa paghanap ng perpektong singsing, isang bagay na hindi ko basta-basta pinili. Ito ay kailangang sumasalamin sa aming pagsasama. Ang bawat detalye ay may kahulugan. Nang sa wakas ay natagpuan ko ang singsing na sa tingin ko ay magugustuhan niya, pumunta ako sa kanyang mga pinakamatalik na kaibigan para magtanong kung ano ang palagay nila. Sa kabutihang palad, sang-ayon sila na ito ay perpekto para kay Mia. Sa tuwing makakahanap ako ng oras, palihim kong inaayos ang mga detalye ng proposal. Nais ko sanang gawin ito sa isang lugar kung saan kami unang nagkita, sa ilalim ng malaking puno ng Pasko sa gitna ng plaza. Doon kami nagtagpo sa isang hindi inaasahang pagkakataon at simula noon, alam kong may espesyal na koneksyon kami. Ang mga ilaw ng plaza ay tila sumasayaw sa hangin habang iniisip ko ang araw na iyon. Sa bawat hakbang ng aking paghahanda, damang-dama ko ang pag-ikot ng mga damdamin, kasabikan, takot, at pag-asa. Habang papalapit ang araw, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng desisyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Mia? Paano kung hindi siya handa? Paano kung hindi ito ang inaasahan niya? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa isip ko, ngunit pinili kong maniwala na ang pag-ibig namin ay mas matibay kaysa sa alinmang pag-aalinlangan. Sa gabi ng proposal, pinili kong magsuot ng suot na alam kong gusto niya, isang simpleng Amerikana na palaging sinasabi niyang bagay sa akin. Ang plaza ay puno ng mga tao, ngunit sa kabila ng dami ng tao, tila lahat ng ingay ay naglaho nang makita ko si Mia na papalapit sa akin. Ang kanyang ngiti ay tila nagbigay liwanag sa buong paligid at sa sandaling iyon, alam kong handa na ako. Nagsimula kaming maglakad, pinapanood ang mga ilaw at naririnig ang masayang pag-uusap ng mga tao sa paligid. Sa ilalim ng puno, huminto kami. Hawak ang kanyang kamay, nagsimula akong magsalita, sinubukang ipahayag ang lahat ng damdamin na matagal ko nang iniingatan. Mia, pagsisimula ko, mula noong unang araw na nagkita tayo dito, alam kong may espesyal sa pagitan natin. Hindi ko ito maipaliwanag, ngunit alam kong mahal kita. Bago ko pa man masabi ang mga susunod na salita, biglang may dumating na tawag sa kanyang telepono. Kitang-kita ko ang pag-iba ng kanyang ekspresyon. Nagulat ako nang makita kong tila nag-aalala siya. Sandali lang, kailangan ko itong sagutin. Sabi niya habang lumalayo ng kaunti para makausap ang tumawag. Habang nakatingin sa kanya, unti-unti akong kinabahan. Ano kaya ang nangyayari? Bakit siya biglang nag-alala? Pinili kong maghintay, umaasang magiging maayos din ang lahat. Sa mga sandaling iyon, hindi ko mapigilang maramdaman na parang may kung anong mali. Nang bumalik siya, kita ko ang tensyon sa kanyang mukha. Kailangan nating umalis. Sabi niya, halatang may urgency sa kanyang tinig. May nangyari kay Mark. Si Mark, ang kanyang kapatid, ay palaging nandiyan para sa kanya. Napaka-protektado niya sa kapatid at alam kong hindi siya mapalagay kapag may nangyari dito. Hindi ko alam ang buong detalye, ngunit alam kong mahalaga ito. Sa kabila ng plano ko, alam kong hindi ito ang tamang oras para ituloy ang proposal. Sige, Mia, samahan kita, sagot ko. Ang pag-intindi ang nangingibabaw sa akin. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming pagsasama ay higit pa sa mga plano. Ito ay tungkol sa pag-unawa, pagmamahal at suporta sa isa't isa, kahit paano ang mangyari. Habang naglalakad kami palayo sa plaza, iniisip ko kung paano magbabago ang gabi. Sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari, ang pag-asa na ang lahat ay magiging maayos sa huli ay nananatili sa akin. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang magtanong, ano kaya ang nangyari kay Mark?
at paano nito maapektuhan ang aming hinaharap. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo kong naramdaman ang paglapit ng Pasko. Ang lamig ng hangin na pumapalo sa aming mga pisngi tuwing kami lumalabas ng bahay ay tila ba nagdadala ng isang pag-asang hindi ko maipaliwanag. Ang mga dekorasyong kumikinang sa paligid ay nagbibigay ng kakaibang saya sa akin. Ngunit higit sa lahat, ang presensya ni Mia sa aking tabi ang nagdudulot ng tunay na init sa aking puso. Isang umaga, habang kami naglalakad sa parkeng may makakapal na niyebe, tinanong niya ako tungkol sa mga plano ko sa Pasko. May iniisip ka bang espesyal na gawin? Tanong niya habang ang mga mata niya'y kumikinang sa likod ng kanyang scarf. Ngumiti ako, iniisip ang sorpresa kong nakahanda para sa kanya. Oo, may iniisip ako, pero sorpresa iyon, sabi ko, sabay kindat sa kanya. Bakit hindi mo sabihin sa akin ngayon? Pangungulit niya, ngunit alam kong nagbibiro lamang siya. Mahilig si Mia sa mga sorpresa at alam kong mas magugustuhan niya kung hindi ko sasabihin ang detalye. Habang naglalakad kami, biglang tumigil siya at humarap sa akin. Alam mo, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon mo kapag may nangyaring hindi inaasahan sa araw na iyon, sabi ni Mia na may kakaibang kislap sa mga mata. Naku, Mia, ano ba ang pinaplano mo? Tanong ko na may halong nerbiyos at excitement. Alam kong pareho kaming may plano sa nalalapit na okasyon, ngunit wala akong ideya kung ano ang iniisip niya. Bumalik kami sa bahay at nagpatuloy sa mga gawain. Habang nagluluto ako ng hapunan, hindi ko maiwasang isipin ang kanyang sinabi. Ano kaya ang iniisip niyang gawin? Ano ang hindi inaasahang mangyayari sa Pasko? Sa gabing iyon, habang kami nakaupo sa sala at iniinom ang mainit na tsokolate, muling napunta ang usapan namin sa Pasko. Alam mo, iniisip ko kung gaano kalaki ang magiging pagbabago sa buhay natin pagkatapos ng Pasko. Sabi ni Mia na may halong lungkot at saya sa kanyang tinig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Naguguluhan ako sa kanyang mga pahiwatig, ngunit may bahagi ng aking puso na nagsasabing may malalim na dahilan kung bakit niya ito sinasabi. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa iyo, pero may isang bagay akong kinatatakutan. Gusto kong maging perpekto ang lahat, pero natatakot akong baka hindi ito mangyari, sabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang init nito'y nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Mia, anuman ang mangyari, kasama mo ako. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan natin, hindi ang perpektong plano. Pagtitiyak ko. Ngumiti siya, ngunit kita ko pa rin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Salamat, pero gusto kong malaman mo na may isang bagay akong gustong gawin sa Pasko. Sabi niya na parang may mensaheng nais iparating. Dumating ang Pasko at ang excitement sa aming paligid ay hindi maikakaila. Ang mga ilaw sa puno ng Pasko ay kumikislap at ang musika ng carolers sa labas ng bahay ay nagbigay ng mas masayang atmosfera. Ilang oras bago ang sorpresa ko kay Mia, nagpasya kaming maglakad-lakad sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Habang naglalakad kami, biglang tumigil si Mia at humarap sa akin, ang mga mata niya'y puno ng emosyon. May kailangan akong sabihin sa iyo, sabi niya na may halong kaba sa kanyang tinig. Anong nangyayari, Mia? Tanong ko, ang puso ko'y umuugong sa anticipation. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahong may pulang laso. Alam kong may sorpresa ka para sa akin, pero gusto kong malaman mo na ang pag-ibig ko sa iyo ay higit pa sa inaasahan mo. Kaya't naisip kong ipakita ito sa iyo sa pamamagitan nito, sabi niya. Binuksan ko ang kahon at laking gulat ko nang makita ang isang singsing. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang puso ko'y nag-uumapaw sa saya at pagkabigla. Mia, ano ito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala.
Ngumiti siya at may luha sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman mo na handa na akong pakasalan ka. Gusto ko ng isang buhay na puno ng pagmamahalan at pag-unawa. Ngunit natatakot ako na baka hindi mo ito gusto. Sabi niya, hindi ko alam ang sasabihin sa dami ng emosyon na bumalot sa akin. Ang plano kong sorpresa para sa kanya ay talagang nagtitwist at hindi ko inaasahan ang magiging takbo ng mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Sa gitna ng saya at pagkabigla, naramdaman ko ang init ng Pasko sa aming paligid. Isang pag-ibig na higit pa sa inaasahan, isang pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ngunit may isang bagay na patuloy kong iniisip. Ano ang magiging reaksyon ni Mia kapag nakita niya ang sorpresa kong nakalaan para sa kanya?